Muli ho, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. Pero bago ho yun ay ilang mga announcements po muna. Una ho ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin sa talagang isang bagyo. Isa sa pinakamalakas na bagyo na dumaan ng direkta ho sa ating lugar. At salamat sa kanyang pag-iingat. At gusto kong ipaalala ho sa bawat isa sa atin, yes, I hope we appreciate ang safety na binigay sa atin ng Diyos. Appreciate natin yung pag-iingat, pagpapala ng Panginoon sa atin. Ngunit marami tayong mga kababayan, oo, meron tayong mga kapatiran na mas mahirap ang kalagayan kaysa sa atin. So let us be reminded, sinabi ng salita ng Diyos, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men. Ano ho? So narito ang isang oportunidad nakaatang sa atin, nakaharap sa atin. Marami tayong mga kababayan na dumaranas ng matinding kahirapan. I would like to encourage each and every one of us to seek a means kung paano tayo maaaring makatulong. Hindi nyo na kailangang ipadaan pa sa ating iglesia, but Lord willing, this week ay gagawa ho tayo ng paraan, hanap tayo ng paraan kung paano makapag-abot ng tulong. Lalo na, I will try to seek kung meron tayong mga kapatiran, mga kilala nating mga kamanggagawa at mga iba kung hindi sila Brother Dave Paule. At binisita ho namin siya kahapon kasamang ilang mga kapatiran na tumulong na maglinis sa kanilang lugar. Ang description sa akin, sino ba nagsabi? Si Tristan yata. Ganito daw kakapal ang putik. Ito 2-3 araw lang. Ano ho? Sa ayon sa description ni Brother Dave, wala silang naiangat. Konting damit lang ng mga bata. Yun lang. Yung wifi bendo, basa. Computer, yun naiangat nila yun. Pero karamihan ng mga gamit talaga, 95% ng gamit halos nila, basa. Wala silang kamang hihigaan. Mga damit, putik. Lahat ho yaan. So, kung meron man tayong maitutulong, hindi kailangan malaki. Pwede natin ipunin dito, pwede natin ihatid sa kanila. Or kung alam nyo kung nasaan, pwede nyo i-direct sa kanila. Makamusta nyo rin sila. At isang malaking tulong yun. Or kung sakali mang meron tayong mga kalalakihan na, Brother Paul, wala naman akong ginagawa sa bahay, gusto kong maglaan ng 1-2 oras, tutulong, pwede ho yun, punta ho kayo doon. Kahit hindi na kayo dumaan sa akin, tulungan natin yung ating mga kapatiran at kung magagawa ko donasyon. At labis talagang mas mainam ang ating kalagayan kumpara sa marami nating mga kababayan. So, I would like to encourage us to be sensitive sa bagay ho na yon. Hindi lang tayo nakatingin sa ating sarili. Maaaring hindi pa rin tayo ganun kakomportable. Meron pa rin tayong aftershock ng mga nararamdaman doon sa dumaang bagyo. Nevertheless, ay tignan din natin kung paano tayo makakatulong ho sa iba. Okay? And then, yung ating mga gawain, Wednesday night, meron tayong time in the Word. Friday night, meron din ho tayong time in the Word and prayer room. Nito nga lang nakaraang Friday ay labis na mahina pa ang internet connection. Nagmadali lamang kami para manalangin. And nawa, this coming Friday ay mas mainam na ho ang atin hong internet connection. Kung sakali ho na ang atin hong live streaming ay magputol-putol, yun ay sa kadahilanan, ang internet mismo dito sa ating church, sa amin, dito sa bahay, ay naputol. Andiyan yung wire. May dumaang sasakyan, sumabit, naputol. At nakikisagap lang ho tayo mula sa iba. So manipis ang linya ng wifi at atin hong sinisikap. So kung sakali man ho na medyo magputol-putol, I hope you stay tuned. At susubukan ho nating ibalik ho agad yan at sa pagpapatuloy ng atin hong habang nagpapatuloy ang ating gawain. Ho? So yun ho, ang ilan ho sa ating mga reminders. Meron tayong mga kapatiran, ilan magdiriwang ng kaarawan itong mga susunod na linggo. At nawa ay kung sakaling kilala natin sila, ay paabot natin yung ating balita. Ang aming anak na si Timmy, Lord willing, this coming Sunday will be 1 year old. Ano ho? So napakabuti ho ng Panginoon. At sabi ko nga sa misis ko, nakatipid tayo. Ayan. Anyway, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanya hong patuloy na biyaya ho at pag-iingat sa atin. Meron pa ho bang magbe-birthday ngayong linggo? Si Mira, anak ho nila Brother Richard, Sister Kathy, happy birthday kay Mira. Magto 2-year-old naman si Mira, kung hindi nagkakamali. Meron pa ho ba?
nag-birthday nung November, ngayong linggo, nung November? Wala na? Okay, so yun ho. Well, ngayon ho, dadako ho tayo sa ating gawain ng pagsamba at aking hong nais hilingan na una, bago ho tayo dumako sa gawain pagsamba, please, yung mga nasa likod, meron nga palang harang, please, move forward dahil minsan may mga kapatiran tayong humahabol para hindi na sila mag-aayos pa ng upuan sa likod. Ayan. Ugaliin na ho natin yun. Ayan. Okay, thank you very much po. Maraming salamat. So tayo dadako ho sa ating tawag sa pagsamba. Ito ho ay sandali ng katahimikan, sandali ng pananalangin upang ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Hingin natin ng tawad ang anumang kasalanan at hingin natin ang tulong ng Panginoon na tayo ay talagang maibigay natin sa Kanya. Hindi lamang ang katawan ang naririto, kundi ang puso't isipan ay nakatuon din sa pagpupuri sa Diyos. Manalangin po tayo. Panalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, muli, pinupuri namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Napasalamatan ka namin sa iyong mga patong-patong na biyaya, sa iyong proteksyon, sa iyong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. At Panginoon, pinakadakila sa lahat, salamat sa pagbibigay mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang namatay upang bayaran ang aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, upang ang sino man na sa Kanya ay tunay na sumampalataya, ay tunay na magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Ama, napasalamatan ka namin sa pag-iingat mo sa amin sa nakaraang bagyo. Salamat, O Diyos, sa iyong kamay na humawak at nagprotekta. At salamat sa iyong mabuting kalooban na patuloy na nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Ngayon, O Diyos, ay aming itinataas sa iyo, una ang aming kapatid na si Brother Dave. Lord, alam mo po ang kanyang karamdaman na pinagdadaanan. Tulungan mo po siya. Bigyan mo siya ng comfort. Nawa, Panginoon, loobin mo na maging epektibo ang ginawang procedure sa kanya. At narito, O Diyos, dumaan pa ang isang problema, ang baha na dulot ng matinding bagyo. Tulungan mo sila, Panginoon. Lahat ng kanilang mga gamit halos ay nabasa. Marami, Panginoon, ang matatapon na lamang. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Tulungan mo kami, O Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang mga kapatiran, bilang iglesia. Gamitin mo kami na maging daluyan ng iyong biyaya at kabutihan para sa kanila. At yun din, Panginoon, inutusan mo kami sa iyong salita na tumingin din sa ibang aming mga kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. O Diyos, bigyan mo kami ng puso na sensitibo rin naman sa pangangailangan ng iba at hindi lamang sa aming mga sarili. Bigyan mo kami ng puso na may pagnanasang tumulong. Bigyan mo kami ng puso na may kagustuhan na maipakita ang kabutihan mo sa pamamagitan ng pag-aabot ng tulong sa iba. O Panginoon, ingatan mo kami. Lalo na po ang aming mga kapatiran na sa mga tahanan,
Tulungan mo po sila sa aming pagsamba. Na tunay, O Diyos, wala man sa bahay-sambahan ay maialay sa iyo ang aming puso't isipan. Maialay sa iyo ang aming mga katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pag-awit tunay mabigyan ka ng kapurihan. Sa aming pananalangin, kami nga ay makipag-usap sa iyo. Sa aming pakikinig ng iyong salita, kami nga ay magpailalim sa otoridad mo. Tunay ka nga naming masamba ngayong araw na ito. Matulungan mo kami ingatan. Hugasan mo rin kami sa anumang mga pagkakasala. Siyasatin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na patuloy na paglabanan ang mga nakatahad pang kasalanan sa amin. Na lahat ng ito, O Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Sapagkat ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon. At tayo umawit sa Panginoon. Strange God, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. So I gave them up unto their own heart's lust, and they walked in their own counsels. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries. The haters of the Lord should have submitted themselves unto him, but their time should have endured forever.
He should have fed them as also with the finest of the wheat, and with honey out of the rock should I have satisfied thee. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, purihin ka. Salamat o Diyos sa iyong dakilang pagliligtas na ginawa sa amin. Na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. At siya ay para sa amin ay nagbata, nasugatan, nabugbog, nagtigis ng dugo, oo, nag-alay ng kanyang buhay upang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos. Salamat po na binuksan mo ang aming mga mata upang makita namin si Kristo. Salamat po at binigyan mo kami ng pananampalataya upang kami ay tumiwala sa Kanya. Salamat po at iniligtas mo kami. Damadalangin ko po, kung meron man po sa aming kalagitnaan ngayon na wala pa kay Kristo, na hindi pa tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo, o Ama, magdalang habag ka po. Maawa ka sa Kanya. Pakita mo sa Kanya ang Kanyang labis na delikadong kalagayan dahil siya ay isang makasalanan. Ipakita mo rin sa Kanya si Jesus na tagapagligtas ng makasalanan. Ama, nabasa namin sa iyong salita na naroon ang iyong pagpapala, pag-iingat, pagtatanggol sa mga sumusunod sa iyong kalooban. Nakita namin sa iyong salita na ayaw mo na merong mga Diyos-Diyosan. O, tulungan mo kami na patuloy na patayin ang mga Diyos-Diyosan. Oo, maaaring hindi mga imahe sa dingding, ngunit mga Diyos-Diyosan, mas minamahal pa sa iyo sa aming mga puso. O, tulungan mo kami. Nawa, masumpungan mo kami na tunay na minamahal ka ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas, at walang nauuna kaysa sa iyo. O, tulungan mo kami, Panginoon. Anawa sa aming pagsamba ngayon, tunay ikaw ang maluwalhati at ikaw ang patuloy na maitaas. Mahabag ka po, O Diyos. Mahabag ka po sa aming mga kababayan na labis sa salanta ng bagyo. Marami ngayon ang walang tahanan, marami ngayon ang hindi alam ang gagawin. Oo, marami ngayon ang walang mainom, walang makain. Panginoon, mahabag ka po. Tulungan mo po ang aming gobyerno. Tulungan mo po ang aming presidente. At Panginoon, kung meron mang mga taong nagsasamantala pa sa ganitong panahon na masansalain mo po. Nawa, O Diyos, sa mga kailangang tulong ay madaling makarating. Lalo't higit mahabag ka po sa iyong mga anak na apektuhan ng bagyong ito. Paalala mo sa amin, O Diyos, ang katotohanan na amin na pag-aralan kanina, na maaaring sa aming mga mata, mga bagay ay hindi mabuti. Pero ikaw, O Diyos, ay nananatiling mabuti at gumagawa ng mabuti. At tumitiwala kami sa iyo at nalalaman namin ang lahat ng bagay nangyayari sa ikabubuti ng mga tinawag mo, mga nagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Oh
Dumako ho tayo sa ating pagkakaloob at nais kong paalalahan ng bawat isa na sa ating paglapit sa ating offering box ay panatilihin ho natin ang physical distancing upang mapanatili ang safety ng bawat isa. Basahin ho natin ang mga talatang basihan sa ating pagkakaloob. Ito ho'y mula sa 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 9, at babasahin ho natin verses 6 to verse number 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to verse 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming abang Diyos, dakila at banal, muli, nupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong patong-patong na kabutihan sa amin. Salamat po, O Diyos, na tunay ang iyong biyaya ay laging sapat. Salamat po, Panginoon, kagaya ng mga inakay na kumukubli sa pakpak ng inahin. Kami ay maaaring kumubli sa iyong mga pakpak at makakaasa sa iyong proteksyon. At o, ito, Panginoon, ay aming naranasan kung paano mo kami iningatan sa dumaang bagyo. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat. Salamat sa iyong probisyon. Salamat sa iyong proteksyon. Lord, muli aming lalapit sa iyo ang aming mga kababayan na nandoon ang mahirap na kalagayan. O maging ang mga kapatiran namin, particularly si Brother Dave, ang kanyang buong pamilya, ang Paule family. Lord, have mercy. At nawa, gamitin mo kami bilang isang iglesia, bilang isang katawan na magtulong-tulong sa ginhawa ng kalagayan ng aming kapatid. Nagpalain po rin po nawa ang amin pong pagkakaloob. Nawa ito'y patuloy na magamit sa mabuting kaparaanan sa gawain sa iglesia. Patuloy mong gamitin upang ang iyong ebanghelyo ay maipangaral pa. Lord, ang aming hiling kung yung loobin mula sa aming gawain, mula sa lokal na iglesyang ito ay tumawag ka pa ng mga mangangaral na magiging matapang at matapat na maghahayag ng iyong ebanghelyo dito man o sa ibang mga lugar. Lahat ng ito, O Diyos, maging ang aming pangangaral maya-maya, ay sa iyo namin pinagkakatiwala at hinihingi ang iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen.
tayo po'y dumako sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon. At kung meron ho tayo isang bagay, natutunan siguro ang marami sa atin, pag merong mga ganyang bagyo na parating at kakaharapin, ay kailangan tayo ay maging handa. Sa pakikipagkwentuhan ko ho sa ilang mga tao at oo, maging sa aming sariling karanasan, nag-uusap kami mag-asawa, maaari ito ho ang nangyari sa iba. Noong nakaraang linggo ay dumaan ang, 2 weeks ago, dumaan ang bagyong Rolly na mas malakas. At naghanda ang marami. Alam ko ho, kami naghanda. Naghanda ng mga tubig, naghanda ng mga baterya, naghanda ng mga ilaw, naghanda ng electric fan para kay Timmy. Ngunit halos hindi natin naramdaman. Nagkonting ihip ng hangin, nagkonting ulan, pero halos hindi naramdaman ang bagyong Rolly. Na pinakamalakas, by the way, sa buong taon, sa buong mundo, pinakamalakas na bagyong tumama. So, dalawang record holder na sa Pilipinas. Pinakamalakas na bagyo in recorded history, Yolanda. Pinakamalakas na bagyo ngayong taon, Rolly. Kaya pagdating ng bagyong Ulysses, bagyo ulit. Okay. At kagaya ng ilang mga nakausap ko ho, dahil hindi masyadong naramdaman si Rolly, ay hindi masyadong nakapaghanda sa pagharap sa bagyong Ulysses. Yung iba ay hindi masyadong nakapag-ipon ng tubig. Yung iba ay kulang ang baterya ng cellphone. At kung ano-ano pa nakakulangan sa paghanda sa pagharap sa bagyo. Now mga kapatid, kung kailangan nating paghandaan ang pagharap sa bagyo, ay merong isang bagay na sigurado na darating sa buhay ng isang nagtatapat sa Panginoon, na mas lalo at hindi maaaring hindi natin bigyang pansin na ito ay paghandaan. Walang iba kundi ang pagdating ng pag-uusig dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ho ang pag-aaral natin ngayong umaga, facing persecutions. Facing persecutions. Nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng unang Pedro. 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, at ito ho ay bahagi ng ating tuloy-tuloy at patuloy na pag-aaral sa book of 1 Peter. 1 Peter chapter 4, at babasahin ho natin verses 12 up to verse number 19. 1 Peter chapter 4, verses 12 to verse number 19. Kung nyo nung nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia, at kung kayo naman ho ay walang Biblia, ay pakipakinggan nyo ho ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that, when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. For the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part He is evil spoken of, but on your part He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved,
where shall the ungodly and the sinners appear? Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Pagbarain po ang pagkabasa ng kanyang mga salita, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Muli, O Diyos, kami lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong biyaya na nagligtas sa amin, sa iyong bugtong na anak na ibinigay mo sa amin, sa iyong ginawang pagliligtas. Salamat po. At narito, O Diyos, ang iyong mga salita na kailangan namin bawat isa. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Bigyan mo kami ng kahandaan upang pakinggan ang iyong katotohanan. Nawa, O Diyos, hindi ang tinig ng tao, kundi ang katotohanan mo ang marinig, ang matutunan, at patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Lord, amin din pong hiling. Kung meron man po sa aming kalagitnaan ngayon na hindi pa tunay na mananampalataya ni Kristo, mahabag ka, O Diyos, at ikaw ang magligtas. Nawa sa mga pag-aaral namin ito, tuloy kang maluwalhati at patuloy mo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng ito idalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Believers who go through persecution must keep their eyes fixed on Christ and trust our faithful God. Kapag humaharap o dumadaan sa pag-uusig, ang mga mananampalataya ay kinakailangang ipako ang kanilang mga mata kay Kristo at magtiwala sa ating tapat na Diyos. Muli ho, maging paalala sa atin na ang sinulatan ni Apostol Pedro ay mga mananampalataya na dumadaan sa pag-uusig, dumadaan sa mahirap na kalagayan. At hindi mahirap ang kalagayan nila dahil sila ay nalindol o dahil sila ay nabagyo. Mahirap ang kalagayan nila dahil sila ay mananampalataya ni Kristo. Buksan lang natin upang tayo mapaalalahanan sa chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse number 6. Ang sabi ho ni Pedro sa kanila, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Paano dinescribe ni Pedro ang kalagayan ng mga mananampalatayang ito? They are in heaviness. Sila ay nasa kabigatan. Kung nagawa nyo na hong magpasan ng isang mabigat na bagay at lumakad ng pasan-pasan ng mabigat na bagay na ito, hindi yun madaling kalagayan. At ito ang kalagayan ng mga mananampalataya. It is as if merong tumutulak sa kanila pababa, merong nagsusubok na sa kanila ay dumurog. Merong nagpe-persecute, merong nang-aaresto, merong nanguhuli, merong pumapatay para sa dahil sa Kristyo, merong mga namamatay dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. At ang sabi pa ho diyan, their manifold temptation, that word manifold meaning many times, marami, iba't ibang uri, patong-patong na pagdurusa ang kanilang pinagdadaanan. At ito ay hindi dahil may ginawa silang masama, ito ay dahil sila ay mananampalataya at tagasunod ni Jesus. At mga kapatid, merong mga lugar sa mundo, salamat sa Diyos sa ating lugar, hindi pinagbabawal ang Kristyanismo. Salamat sa Panginoon sa ating bansa, may proteksyon ng batas. We have the freedom of religion. Pero merong mga lugar na pag ikaw ay naging Kristiyano, humanda ka dapat na bukas baka mapugutan ka ng ulo. May mga lugar
Lalo na sa mga saladong Islam countries, mga Muslim na talagang radikal. Mismo ang mga magulang ang nagpapapugot ng ulo ng kanilang anak dahil naging traidor sa Islam at nanampalataya kay Jesus. May mga lugar na delikado ang buhay mo kung tagasunod ka ni Kristo. At yun ang kalagayan ng mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pedro. Pero mga kapatid, huwag nating pagkamalian. Huwag nating isipin na, well, salamat sa Diyos sa kanyang providensya. Tayo ay nasa bansa na may kalayaan ng pagsamba. Pero malinaw pa rin ang sinabi ng salita ng Panginoon na ang lahat ng mabubuhay ng maka-Diyos kay Kristo Jesus ay magdaranas ng pag-uusig. Sigurado po yun. So paano natin kung ito'y tiniyak ng salita ng Panginoon, kung ito'y isang siguradong bagay, paano natin ito haharapin? Well, sa mga binasa ho natin mula sa 1 Peter chapter 4, verses 12 hanggang sumusunod, ay nagbigay ng mga paalaala si Apostol Pedro sa mga Kristiyano kung paano haharapin ang mga problema, kabigatan, pag-uusig na dala ng pananampalataya kay Kristo. Well, meron ho tayong Lord willing 6 na bagay na titingnan ngayong umaga. Una, verse number 12. Sabi ho ni Apostol Pedro ay ito, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happened unto you. Sa ESV, ang ganda ng pagkakasalin, do not be surprised. Huwag kang magulat. Huwag kang mabigla. So ito ang ating point number 1. Expect it. Kung ikaw ay Kristiyano na namumuhay at nagsusumikap na magtapat sa Panginoon sa mundong ito, isang dapat gawin natin ay asahan natin na darating ang pag-uusig. Yun ang mahirap sa dumaang bagyong Ulysses. Marami ang hindi inasahan na ganong katindi. Hindi inasahang mawawalan ng tubig. Hindi inasahang mawawalan ng kuryente. Hindi inasahang babagsak ang puno. Hindi inasahan ganito ang mangyayari. At dahil hindi inasahan, pagdating ng bagyo, nabulaga ang marami. Ngunit kung inasahan natin, siguro 1-2 drum na tubig. Kung inasahan natin, siguro 3-4 na power bank. Kung inasahan natin, siguro yung mga kababayan natin ay tinaas na talaga ang kanilang mga gamit. Pero hindi inasahan at sila ay nabulaga. Sila ay nagulat. At sa atin ho bilang mga mananampalataya, paulit-ulit na sinabi ng salita ng Panginoon na kailangan nating asahan isang bagay na siguradong darating. Kung tayo ay mamumuhay na may pagtatapat kay Kristo, darating ang pag-uusig. Sabi nga ng isang mangangaral, ang normal na buhay Kristiyano ay isang buhay na inuusig. Read church history. Ang normal na buhay ng Kristiyano ay buhay na inuusig. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 15, buksan lang po natin. John chapter 15, verse number 18. John 15, verse 18. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? If the world hates you, ye know that it hated me before it hated you. Kung ikaw daw ay kinamumuhian ng sanlibutan, kung ikaw ay nakakaramdam ng pangil ng sanlibutan, kung ikaw ay nakakakita ng pang-uusig ng sanlibutan, alalahanin daw natin na una muna itong naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, verse 19, if ye were of the world will love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga mananampalataya, kayo ay kinamumuhian ng sanlibutan. Bakit? Kasi kayo'y hindi na sa sanlibutan. Tayo na ay sa Panginoon. Ang mga Kristiyano na ay kay Kristo. Kumbaga sa basketball, may dalawang team. Yung 5, Team A, yung isa pang 5, Team B. Magkakasama ito, magkakasama ito. At kung ikaw ay nasa Team A, kalaban ka ng Team B. Hindi po pwedeng hindi. Liban na lang kung luto. At tayo ay nasa kupunan, I may say, nasa team ng ating Panginoong Kristo dahil tayo ay kanyang hinirang, tayo ay kanyang tinubos, tayo ay kanyang pagmamayari, tayo ay kanyang mga mananampalataya. And if we are Christ, therefore, kalaban ng sanlibutan. At kung kalaban ng sanlibutan, kakamuhian ka ng sanlibutan. Huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka. Ang sabi pa ni Jesus sa John 15 verse 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will also keep yours. Huwag nating asahan kung si Jesus na Pangulo ng ating pananampalataya, kung si Jesus sa mga darating ang pag-uusig. Ating basihan ng pamumuhay ay nagre-rebuke sa kasalanan ng sanlibutan. Ang tagapagligtas na ating minamahal ay ipinako sa krus ng sanlibutan. Ano ang aasahan ng Kristiyano sa sanlibutan? There will be persecution. Asahan natin. Alala ko ho ang isang halimbawa ng buksingero. Alam niyo ho kung ano daw ang pinakamasakit na suntok. Siguro mapapatutuhanan to ng binan ko. Ang pinakamasakit na suntok ay yung hindi mo nakita. Tama? Hindi mo nakitang parating, hindi ka nakapaghanda. Pag tama nun sa'yo, aalog ka. Pero kung nakapaghanda ka, nakita mo parating, nakapaghanda ka, tatigasan mo ng kaunti yung tanga, naihanda mo ng, alam mo tatama, pero naihanda, iba yung naihanda. Masakit pa rin pag tumama, pero nakapaghanda. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, asahan mo, parating na yan, ihanda mo na ang iyong sarili. Darating ang pag-uusig kung ikaw ay totoong mananampalataya ni Kristo. Minsan ho ang mga Kristiyano ay masyadong naging sanay sa madaling buhay. At pag dumating ang pag-uusig, hindi sila nakahanda. Ano ba yan? Ang hirap naman. Well, hindi ba natin naaalala ang sinabi ni Jesus na sa mundong ito, sabi niya sa John 16:33, in the world ye shall have tribulation. Sa mundong ito na ating ginagalawan, tayo ay daranas ng pag-uusig. So number 1, asahan natin. Asahan natin na may mga kumpare tayo na may sasabihin. Kung tayo ay, again, meron tayong kapatid sa Panginoon. Ang sabi niya, Brother Paul, nung tumigil ako sa pag-inom, nung hindi na ako nagpapainom, mga kumpare ko mismo, mga ninong at ninang ng mga anak ko, ayaw na sa akin. Darating ang pag-uusig. Kapag ikaw ay namuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Well, hindi yung ibig sabihin ito na ikaw ay laging, yes, nakahanda sa pag-uusig, pero hindi ibig sabihin ito isang buhay na napakalungkot naman. Ang sabi ho ni Pedro sa verse number 13, tignan natin ang pangalawa. Una, expect it. Pangalawa, rejoice in it. Rejoice in it. Magalak ka sa gitna ng pag-uusig. So, ang sabi niya sa verse 13, but
rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Kaysa ikaw ay masyak, magulat, kailangan ikaw ay handa at hindi ka dapat malunod sa kalungkutan, kundi ang isang mananampalataya ay may rason. Listen, may rason para magkaroon ng kagalakan sa gitna man ng pag-uusig. Hindi ito merely positive thinking. Hindi lang ito mind over matter. Hindi lang ito, mahirap na, manifold temptations, you are in heaviness. Totoo, nararanasan mong pag-uusig dahil sa pananampalataya. Hindi lang ito, hindi basta magre-rejoice ako, basta may tungtungan, may pinanggagalingan, may rason ng kagalakan ng Kristiyano. Hindi lang ito basta iniisip mo lang. Ano ang rason ng sabi ni Pedro? But rejoice. Why? Inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ. Na tayo ay kabahagi. Ano ang ibig sabihin ito? The word partaker is the Greek word koinoneo, nang ibig sabihin ay partner. Partnership. It means merong kang bahagi. Ng isang Kristiyano na nagdurusa alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil sa pamumuhay ng may katwiran, dahil sa paghahayag ng Ebanghelyo ni Kristo, isang kagalakan, oo, isang bagay na masasabing mabuti at mainam na siya ay maituring na kasama ni Kristo at dumanas ng pang-aalipusta dahil kay Kristo. Alam niyo, pag minsan nakakakita ho kayo ng, nakakita kayo ng mga diehard fan. Nakita mga diehard fan? Oh, suporta kami sa'yo! Suporta kami sa'yo! Kahit na malinaw na yung yung politiko na yon ay may ginawa ng pandarangbong, may mga diehard fan pa rin na matutulog sa munisipyo at pagtatanggol, kahit kami bombitin nyo ng tubig, kahit kami hagisan nyo ng tirgas, kahit kami ay paalisin nyo ng mga sundalo, nandito kami, suporta kami kay Nero. Okay lang na dumanas ng paghihirap, okay lang na maulanan, okay lang na mainitan, alang-alang kay Mayo. Masaya sila. Mahirap, masakit. Pero sasabihin nila, okay lang to, sulit to. Oh, mga kapatid, kung ikaw alang-alang kay Kristo sa katwiran, sa katotohanan, at sa pamumuhay sa pananampalataya, dumaranas ng pag-uusig, you are a partaker of the suffering of Christ. Okay lang. Isang mabuti, isang maganda, isang kagalakan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Ano pa ang sabi ho ni Pedro? Inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, ikaw ay nakikibahagi o may bahagi sa pagdurusa ni Kristo. Again, it does not mean yung pagdurusa niya sa krus at yun ay may kinalaman sa kaligtasan natin, yung pagdurusa natin. No, kung hindi tayo ay nagdaranas ng pagdurusa dahil ginagawa natin yung ginawa ni Jesus. Ano ba yung ginawa niya? Sumunod siya sa kalooban ng Ama. And we are suffering persecution because of that. Ano ang sabi ho ni Pedro? Inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Balik tayo dun sa example ng Mayo. Ayan na ang kontrobersya. Gumugulong na ang, ano tawag dito? Nung dismissal, ano tawag dito? Yung pag-aalis sa pwesto. Ano tawag doon? Kalimutan ko na. Yung ginawa kay impeachment. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God.
Verse 17, and if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Kadalasan yung mga mayor na nasasalang sa pasensya nung pabalik-balik ako sa illustration na yon, nasasalang sa intriga, at pag na-clear ang pangalan niya, ano sasabihin niya? Yung mga sumuporta sa akin, hindi ko kayo kakalimutan. Sama-sama tayo sa intriga, sama-sama tayo sa pagbangon. O mga kapatid, yung mga nagdurusa alang-alang kay Kristo, hindi sila papabayaan ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, if we suffer with Him, we may be also glorified together. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11, ang sabi, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. There are only two choices sa Kristiyano. Kung sa nagpapakilalang mananampalataya, it's either you will suffer with Christ or you will deny Christ. Para makaiwas ka sa pag-uusig, ikailangan mo si Jesus, talikuran mo si Jesus, o kung tunay kang mananampalataya ni Jesus, titiisin mo, babatahin mo ang pag-uusig. At ang sabi ni Kristo at sabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay magdurusa kasama niya, tayo ay maghaharing kasama niya. Pero kung ikakaila mo siya, ikakaila ka niya. Anong punto? Ang mga mananampalataya na dumaranas ng pag-uusig dahil kay Kristo ay merong pag-asa na pwedeng tignan, merong pagmumulan ng siguradong kagalakan, at walang iba ito kundi ang siguradong pag-asa na sa muling pagbabalik ni Kristo, siya ay maghahari, siya ay luluwalhatiin, at tayo ay maghahari luluwalhatiin kasama niya. So we can rejoice. Meron tayong kagalakan at merong tungtungan ang kagalakan ito. Merong rason. Pangatlo, expect it to rejoice in it. Pangatlo, consider yourself blessed in it. Ituring mo ang iyong sarili na pinagpala. Verse number 14, if he be reproached for the name of Christ, happy are ye. At kung nyo naaalala yung mga dati-dating pag-aaral, that word happy are ye ay translated sa Matthew chapter 5 also na blessed are ye. At ang tinutukoy ditong happiness ay hindi lang masaya ka dahil maganda ang naging grade mo, masaya ka dahil binigyan ka ng pera, hindi lang yun, kundi tunay na kasiyahan dahil alam mo na may kapayapaan sa iyo at sa Diyos. Alam mo na meron kang buhay na walang hanggan. Alam mo na meron kang pag-asa ng muling pagkabuhay at merong kapayapaan sa pagitan mo at ng Panginoon. Happy are ye, blessed are ye. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw daw ay dumaranas ng reproach, and that word reproach meaning to be defamed, siraang puri, verbal abuse, sinasabihan ka ng kung ano-anong mga paratang, sinasabihan ka ng kung ano-anong masasakit at masasamang salita, alang-alang sa pananampalataya mo kay Jesus, ang sabi ng salita ng Panginoon, blessed are ye. Mapalad ka. Bakit ka mapalad? Ang sabi ho ni Pedro, for the Spirit of glory and of God rested upon you. Bakit ka mapalad? Merong espesyal at kakaibang presensya ng banal na Espiritu kasama ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang mananampalataya na dumaraan sa pag-uusig.
Now, let me make it clear. Pag ang isang tao ay totoong Kristiyano, nakatahan sa kanya ang banal na spirito. Malinaw yan sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 12 at marami pang mga talata. If you are a Christian, sabi ng salita ng Diyos, we are the temple of the Holy Ghost. Nahandyan ang banal na spirito. Nasa sa atin, nakatahan ang banal na spirito. Ngunit kung isang tao, ang isang Kristiyano ay nagbabata ng pag-uusig dahil kay Kristo, nahandoon ang espesyal na presensya, kakaibang presensya na dulot ng banal na spirito, kakaibang kalinga na dulot ng banal na spirito sa isang taong nagbabata ng pagdurusa alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Buksan lang natin sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Ano po ang sabi ni Pablo sa verse 16? Naranasan to mismo ni Pablo. 2 Timothy chapter 4 verse 16. Doon si Pablo ay tumayo upang magbigay depensa sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi niya sa verse 16, 2 Timothy 4, "At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me." Ang sakit nun. Nung siya'y tumayo para magbigay rason, para ipagtanggol ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang sabi ni Pablo, paglingin ko sa likod, wala akong kasama. Iniwan nila akong lahat. No man stood with me. Pero panalangin ni Pablo, I pray God that it may not be laid to their charge. Pero sabi sa verse number 17, "Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me." Let me tell you, yes, napakahirap, napakabigat, napakasakit na kalagayan ang naranasan ni Pablo nang siya'y tumindig para sa Panginoon, walang tumindig kasama niya. Pero guess what? At that point of time, naranasan ni Pablo ang kakaibang presensya. Yes, alam niya Pablo, kasama niya lagi ang Diyos. Pero at that point of time na siya'y iniwan ng lahat, ang sabi niya, kasama ko ang Diyos. The Lord stood with me. So naririto ang isang bagay na katotohanan na pwedeng ituring ng isang Kristiyano na siya'y mapalad. Mapalad ang isang Kristiyano nagbabata ng pag-uusig alang-alang sa pangalan ni Jesus sapagkat mararanasan niya ang isang espesyal na presensya, ministeryo, pagpapala, pag-iingat, proteksyon, pagsusustento ng Panginoon sa kanyang buhay na hindi niya mararanasan sa ibang kalagayan. Ang sabi ho ng Matthew chapter 5 verse 11, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake." Mapalad ka daw kapag ikaw ay inaalimura, kapag ikaw ay inaalipusta, kapag ikaw ay pinapersecute alang-alang sa pangalan ni Kristo, at anong masasama ang ipinaparatang sa iyo dahil sa kanyang pangalan, ang sabi ng salita ng Diyos, mapalad ka. Blessed are ye. Why? Ang sabi pa, rejoice! Magalak ka. And be exceeding glad. Why? For great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which are before you. May naghihintay sa iyong gantimpala sa langit. So nandoon ang dalawang magkapatong na katotohanan na panggagalingan ng kagalakan, ng katotohanan ng isang Kristiyano ay tunay na mapalad kahit siya ay dumaraan sa pag-uusig
dahil kasama niya ang Panginoon. Nandoon ang espesyal na presensya ng Diyos at may naghihintay na pagpapala sa Kanya. Sabi ng salita ng Panginoon, balik tayo sa 1 Peter chapter 4, verse 14, on their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Habang inaalipusta ka nila, habang ikaw ay pinararatangan ng masama, dahil sa pagpapalataya mo kay Kristo, God is evil spoken of, pero sa iyong pamumuhay at pagpapatuloy sa pamumuhay ng matuwid, God is glorified. Isang oportunidad na maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa buhay ng Kristiyanong nagbabata ng pag-uusig ng alang-alang sa Kanyang pangalan. So, nung punto, ang mga mananampalataya, believers are most blessed and truly happy with God and for God. Ang tunay na kagalakan ng Kristiyano, ang tunay na mapalad na kalagayan ng Kristiyano ay kung sila ay para sa Diyos at kasama nila ang Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay nagbabata ng pag-uusig, alang-alang sa pangalan ni Kristo, kasama mo ang Diyos at nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Blessed are ye. Consider yourself blessed. Well, number 4, hindi lamang who expect it, hindi lamang who rejoice in it, hindi lamang consider yourself blessed. Number 4, in facing persecution, we must keep a good testimony. Kailangan nating ingatan ng isang mabuting patotoo. Kailangan nating ingatan, hindi yung pangalan natin, kung hindi ang pangalan ni Jesus na daladala natin. Ang sabi ho ni Pedro sa 1 Peter 4 verse 15, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Now, kung hindi yung mag-iingat ang Kristiyano, kapag siya ay dumanas ng pag-uusig, kapag siya ay dumanas ng maling gawa mula sa iba, dahil sa kanyang pananampalataya, kung hindi mag-iingat ang Kristiyano, maaari siyang tumugon sa maling kaparaanan. Kung hindi siya magpipigil, baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gumanti sa masamang ginawa ng iba. Baka hindi siya makapagpigil na gumawa din ng masama upang gantihan ang mga nang-uusig sa kanya. Ang mga aksyon na yon ay magdadala ng pagkalapastangan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan ho natin, ang kasalanan ng iba ay hindi nagbibigay sa atin ng dahilan na gumawa rin ng kasalanan. Balikan lang natin yung ilan na natin na pag-aralan sa 1 Peter. Sa chapter 3, verse 9. Ano po ang sabi ni Pedro? 1 Peter chapter 3, verse 9. Not rendering evil for evil. Huwag gaganti ng masama pag ginawan ka ng masama. Or railing for railing. Yun namang railing ay salitang masama. Sinabihan mo ko ng masakit na salita, maganda ka, mahusay ako dyan, sasabihan kita ng mas masakit na salita. Hindi daw ganoon ang dapat gawin ng Kristiyano, but contrary-wise, blessing. Kaya gumanti ng masama, kaysa magsalita ng masama, ang dapat gawin ng Kristiyano ay mag-pronounce pa ng magpapala. Alala niyo ang sabi ng ating Panginoong Kristo, love your enemies, pray for them that revile you and despitefully use you and persecute you. So keep a good testimony. Tayo man ay ginagawa ng masama dahil sa ating pananampalataya, kailangan nating panatilihin ang pamumuhay ng may katwiran.
Sabi sa Romans chapter 12 verse 17, recompense to no man evil for evil. Huwag kang gaganti kanino man ng masama sa masama. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Exert your effort to keep peace. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot, meron mga Kristiyano, tira war freak pa. Imbis na ang effort ay panatilihin ng kapayapaan, ang effort nila ay patindihin ang gulo. Binato mo yung church namin, hintayin mo, babatuhin ko yung kotse mo. Hindi ho maaaring ganun. Kung tayo man ay magdurusa tayo dahil gumagawa tayo ng tama. Kung ang Kristiyano ay magdurusa siya alang-alang sa pangalan ni Kristo. Alang-alang sa pangangaral ng Ebanghelyo at hindi dahil siya ay gumagawa ng masama. In facing persecution, we must keep a good testimony. Panglima, not just only keep good testimony, in facing persecution, we must not be ashamed. Huwag tayong mahiya o huwag nating ikahiya. Ang sabi ho ni Pedro, balik tayo sa 1 Peter chapter 4, verse number 16. Ang sabi niya, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Kung meron mang magdurusa bilang Kristiyano, and if I remember correctly, sa buong bagong tipan, ito lamang ang pangalawa, kung di nagkakamay tanda, pangalawang gamit ng salitang sa Greek word, Christianos. Sa Acts, and they were called Christians first in Antioch, and this is the 1 Peter, kung meron mang magdurusa bilang Kristiyano. At sa tenga natin ngayon, yun ay hindi masakit. Pero sa tenga noon, alam niyo ho, ang salitang Kristiyano ay actually pangdudusta, pang-aalipusta. Ay, huwag ka sumama dyan. Tagasunod yan ni Kristo. Kristyanos yan. Masama yan. Para bang sa panahon natin ngayon, ay, ayokong tumabi dyan. Banal yan eh. Nakanyan, yung salitang banal, ginagamit na pang alipusta. Ganon din ang salitang Kristiyano sa panahon na yon. At kung meron man daw magdurusa bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo. So kung magdurusa ka, hindi bilang mamamatay, hindi bilang magnanakaw, hindi bilang gumagawa ng masama. Kung magdurusa ka bilang tagasunod ni Kristo. At anong kailangan gawin? Let him be not ashamed. Huwag niyang ikahiya. Huwag siyang tumiklop. Huwag tumigil ang bibig, kagaya ng sinabi ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 1 verse 8. Nag-aralan natin ito. Be not therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me of His prisoner. Huwag mong ikahiya ang pagtuo ni Kristo. Huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo. Kung dumarating ang pag-uusig, kung sinasabihan ka ng masasama, huwag mong itigil ang pagsasalita tungkol kay Jesus. Rather, but let him glorify God on this behalf. Lalo pa siyang magpuri sa Panginoon. Minsan ang tendency, kapag napansin ng kapitbahay, linggo pupunta na naman sa church. Banal yan banal. Kapag hindi ka nag-ingat, bihira ko, doon ako sinasabi ng kapitbahay ko, sa Sunday nga, hindi na nga ako mag-church. Ikinahiya mo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, huwag ikahiya, but rather glorify God on this behalf. Lalo mo pang luwalhatiin, lalo ka pang magtapat, lalo ka pang maging masigasig sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy natin sa verse number 17. Mabilis na lamang po ito. Ang sabi ho ni Pedro ito, for the time is come. Well, if I will put a point here, consider the end of the persecutor. Consider the end of the persecutors. So point number 6.
When facing persecution, consider the end of the persecutor. Considera mo, bigyan mo ng atensyon itong mga nag-uusig sa pananampalatayang Kristiyano, saan sila patungo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 17, "For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel?" So, kailangan natin maging maingat dito. Yung gamit ni Pedro dito sa verse 17 ng salitang judgment ay hindi paghahatol patungo sa impyerno, kung hindi ang pinapatungkulan nito ay paghahatol na may kinalaman sa pagpapabanal ng mga Kristiyano. Buksan lang natin sa 1 Corinthians para maunawaan ho natin ito. Ayoko ma-misunderstand natin. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11, verse number 32. Anong sabi ni Pedro? "But when we are judged, we are what? Chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world." And I believe Peter is pertaining to the same judgment na sinabi ni Pablo dito. Yung judgment dito ay hindi judgment unto condemnation, but rather judgment for sanctification. Tayo hahatulan, tayo papaluin, tayo didisiplinahin ng Diyos para mas maging banal pa sa ating pamumuhay. At yun din na sinabi sa Hebrews 12 verse 10. Pinapalo at didisiplina tayo ng Diyos para mas maging banal. The point is this, listen. Kung ang kasalanan ay hindi tinotolerate ng Diyos sa mga Kristiyano, okay? Kung ang kasalanan ay hindi pinalalampas ng Diyos sa mga Kristiyano, dinidisiplina niya, pinapalo niya yung kanyang mga anak, anong gagawin ng Diyos dun sa mga hindi mananampalataya? Nakuha niyo? It is an argument from lesser to greater. Kung, halimbawa na lang, yung isang lalaki na sa ibang bansa, at yung kanyang kasintahan, miss na niya, lagi niyang hawak yung larawan, lagi, miss na lang, para sigurado. Miss niya, hinahalikan yung larawan ng miss niya, talaga naman, mahal naman kung miss na, tingin niyo, anong gagawin niya pag nagkita na sila? Mahirap yung picture, halik ng halik. Nung nagkita na sila ng misis niya, no kiss. Mas matindi! Mga kapatid, kung ang kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya, hindi winawalang bahala ng Panginoon, anong hatol ang gagawin ng Diyos sa mga nag-uusig at gumagawa ng kalapastanganan sa kanyang iglesia? Consider their end. Kaya yun din ang sinabi ni Pedro sa chapter 4 verse 18, 1 Peter 4:18, "And if the righteous be scarcely be saved and saved from judgment, where shall the ungodly and the sinner appear?" Anong kakahinatnan nila? Anong kakahinatnan nila? So consider their end. And lastly, dito tayo matatapos. Trust in God. Trust in God. Verse number 19. "Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator." Kung loobin ng Diyos, kung pahintulutan ng Diyos, paano kaya kung sa susunod na eleksyon ang maging presidente ng Pilipinas ay biglang ipagbawal ang Kristyanismo? Hindi natin maisip ngayon yun, pero mga kapatid, 300, 400 years ago, yun ang kalagayan ng karamihan sa mundo. Kung anong gustong relihiyon ng hari, yun ang relihiyon ng buong bansa. Ganun ang England nung dati, ganun ang Europe dati. Read church history. Kung ang hari ay Anglican, ang state religion ay Anglican.
Kung hindi ka Anglican, rebelde ka. Hindi mo persecute ka. Kung loobin man ng Diyos o dumaan tayo sa pag-uusig, ang sabi ni Pedro, magtiwala tayo sa Diyos. According to the will of God, commit the keeping of their souls. Magtiwala ka sa nag-iingat ng iyong kaluluwa. Kung iyong naaalala, ang pinag-aralan natin last Sunday evening, sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, anong sabi ni Pablo? For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Kaya niyang ingatan. Ang sabi ni Jesus, nakikilala ko ang aking mga tupa, nakikinig sila sa aking tinig, nagsisunod sila sa akin at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Maaaring sa tingin natin, nako, Brother Paul, pag dumating ang pag-uusig, baka hindi ko kaya. Hindi ko makalimutan yung nabasa kong account. Dito tayo matatapos. Isang talata na lang. Buksan natin si Jude. Hanapin yung Revelation, ang kasunod nun, pabalik ay Jude. Bago natin basahin ang Jude, chapter 1, verse 24. Hindi ko makakalimutan ang tala na aking nabasa tungkol sa isang pastor at ang kanyang pamilya nung panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Hinuli ang pastor. Hinuli ang kanyang pamilya. Ngayon, alam niyo kung anong ginawa? Hindi tinutukan ng espada yung pastor. Ang unang tinutukan ng espada ay yung anak niya. Simple lang. Ikaila mo si Jesus o papatayin namin ang anak mo. Hindi niya kinaila si Jesus. Napatay yung tatlong anak. Sunod, tinutukan ng espada yung misis. Ikaila mo si Jesus o papatayin namin ang asawa mo. Siguro yung iba sasabihin, go ahead. Tinignan ng pastor yung misis niya mata sa mata at sabi ng pastor, magkikita tayo doon. Patay ang misis. Kailangan mo si Jesus, papatayin ka namin. Hindi kinaila si Jesus. Patay yung pastor. Pag inisip ko ngayon, kaya ko ba? Kapag yung espada ay nakatutok na sa anak ko, kaya ko ba? Pag tumingin tayo sa ating sariling lakas, makikita natin mahina ako, baka hindi ko kaya, baka bumigay ako. O magtiwala tayo sa Kanya na nag-iingat sa atin. Siya ang nag-iingat sa atin. Tingin niyo ho, lakas lang ng loob ng pastor? Tingin niyo ho, lakas lang ng pananampalataya ng pastor? Hindi! May Diyos na nakahawak sa kanya at sa kanyang pamilya. May Diyos na nag-ingat. At ang pag-iingat ng Diyos ay hindi lumambot yung espada, namatay yung mga sundalong tumugi sa kanila, kundi iningatan sila ng Panginoon hanggang sa sama-sama silang dumating sa langit. Ang sabi ni Jude sa Jude chapter 1 verse 24, now unto Him that is able to keep you from falling. Tuwing iniisip ko, kaya ko ba? Kaya ko ba? Pag dumating ang pag-uusig, kaya ko ba? Kaya ko ba? Hindi ko kaya, pero kaya niya na may hawak sa akin. Magtiwala tayo sa Kanya na nag-iingat ng ating kaluluwa, na Siya ay isang tapat na Diyos, tapat na Panginoon, tapat na Pastor, at hawak niya tayo, at iingatan niya tayo, at gaganapin niya ang kanyang kalooban. Sa pagharap natin sa pag-uusig, number 1, asahan natin ito, sapagkat tayo ay namumuhay sa isang mundo na ayaw sa Panginoon. Number 2, magalak tayo dito,
sapagkat meron naghihintay sa ating gantimpala at nandito sa atin ang presensya ng Panginoon. Number 3, konsidera natin ang ating sariling mapalad sapagkat nahandoon ang biyaya at presensya ng banal na Espiritu. Number 4, panatilihin natin ang mabuting patotoo sa pagharap sa pag-uusig. Number 5, huwag nating ikahiya ang pangalan ni Kristo. Number 6, sa pagharap sa pag-uusig, ikonsidera natin ang kakahinatnan ng mga umuusig sa atin. And lastly, number 7, pagharap natin sa pag-uusig, magtiwala tayo sa kamay na may hawak sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, salamat po. Salamat sa iyong salita na paalala sa amin. O tulungan mo kami. Sadyang pagtumingin kami sa aming sarili, kami mahina, hindi namin kakayanin. O tulungan mo kaming tumungtong sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami na sumunod sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na tumingin sa iyo, O Diyos, na may hawak sa amin. Tulungan mo kami na tumingin kay Kristo na namatay sa krus para sa amin. Tulungan mo kami na tumingin sa iyong mga pangako na naghihintay sa amin. At dito manggaling ang lakas, kagalakan, upang kami ay manatiling nakatayo dumating man ang pag-uusig dahil sa pananampalataya. O Panginoon, hindi ko alam ang kalagayan ng iyong mga anak. Maaaring meron dito ngayon ang dumaranas ng pang-aalipusta dahil sa pananampalataya. Maaaring meron dito ngayon ay natutukso ng ikahiya ang pananampalataya dahil sa pag-uusig na dumarating. O Panginoon, nawa ang iyong mga salita na aming napag-aralan ngayon ay gamitin mong makapangyarihan at sa patuloy naming ikababanal. O Panginoon, muli aking hiling, kung meron man po naririto na hindi pa mananampalataya ni Kristo, ikaw ang bukas ng kanyang puso at magligtas sa kanya. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong salita. Nawa hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga bagay na ito. Ingatan mo kami, O Diyos, hanggang sa aming pag-uwi. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tumayong lahat. Awitin po natin ang ating closing song. Living for Jesus. Living for Jesus.
muli mga kapatid, maraming salamat sa bawat isang narito. Tayo ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos sa atin hong proteksyon na Kanyang binigay. Pag-pray natin ng bawat isa, pag-pray natin ng ating mga kababayan na malabay sa apektuhan ng bagyo. And again, meron tayong oportunidad na gumawa tayo ng mabuti, lalo na sa ating mga kapatiran. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ingatan, ilayo sa kasalanan, at patuloy na itulak sa pagsusumikap sa paggawa ng katuwiran, at maging kagamitan tayo para maahayag ang Kanyang ebanghelyo. Maging mga tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Tayo man ay kumakain o umiinom o naman ang ating ginagawa, ay gawin natin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. God bless po. We're dismissed.